Amen. And nandiyan po kayo sa Revelation chapter number 20. Well, actually, obviously, ngayong panahon pong ito ay nagse-celebrate po ang mundo ng tinatawag nilang Day of the Dead or mga araw ng mga patay. And I was thinking of a sermon na medyo nakakatakot at kasi maraming tao iniisip nila yung kakatakutan. And so I was thinking about this and ang ipipreach ko po sa inyo ngayong araw pong ito is tungkol po sa second death. Okay? Or, so ang title po ng sermon po natin is The Second Death. And obviously, kapag pinag-usapan po natin yung second death, ang karamihan po na nasa isip po natin is yung impyerno. So basically, we're gonna talk about the doctrine of hell at ano po ba ang ibig sabihin kapag sinabi natin na second death. Now, nandiyan po sa Revelation chapter 20, tingnan niyo po yung verse 12. Sabi po doon, "And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened." So, napansinin niyo po yung yung word na books diyan kasi marami pong books 'yan. Dalawa po actually. Sabi po doon, "And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works." Yung books po dyan refers to the Bible. And ito po yung Great White Throne Judgment. And dito po pinapakita na meron dalawang libro na pagbabasehan ang judgment ng mga unsaved at the end times. The first one is the Bible, and second one is the Book of Life. So ibig sabihin po nun, yung Book of Life, kapag wala ka doon, i-condemn ka, and yung kaparusahan na matatanggap mo sa impyerno is base sa kung gaano karaming ang nilabag mo doon sa salita ng Diyos or based from the Bible. And verse 13 sabi po doon, "And the sea gave up the dead which were in it, and the dead and death and hell," pansinin niyo po yon, "and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death." So pag binansin niyo po yung verse 14, obviously, marami pong gumagamit po sa atin ng verse po na to during soul winning and para ipakita po na yung lake of fire which is also the second death. Pero if you're going to use this, especially kung bago kang Kristiyano, kung hindi mo pa nabasa yung buong Bible, baka ma-confuse ka kasi sabi doon, death and hell were cast into the lake of fire. So usually ang common na maiisip mo doon kung first time mo mababasa yung verse, kung yung lake of fire ay hell, right? Bakit yung hell itatapon din dun sa lake of fire, right? Which is magkaiba. Well, later on, pag-uusapan po natin ito, pero basically, nung sinabi po niya doon na death and hell, okay, death and hell are referred to at the same time as the first death. Okay? And papakita ko po ito sa inyo, pero punta po muna kayo ng 1 Thessalonians chapter number 4. 1 Thessalonians chapter number 4. Let me just clarify first na sa Bible, kapag sinabing dead or patay, okay, specifically it refers to the unsaved people. Mga tao na hindi po ligtas or mga tao na hindi po nanampalataya kay Jesus Christ at hindi po sila saved. Kasi kapag ang isang tao na saved, na katulad po natin, na matay, hindi po siya tinatawag na dead sa Bible. Okay? In fact, ang reference po sa kanya sa Bible is asleep or tulog. Okay? And this is one of the common passage na tinitingnan po natin during services ng mga kung may namatay na kapatiran. Okay? Sabi sa 1 Thessalonians chapter 4, dito tingnan niyo po yung verse 13. Sabi po doon, and kapag may mga memorial services sa mga patay, usually ito po yung mga ginagamit ng mga pastor na nagpipreach ng passage because this is one of the comforting verses sa Bible kapag kayo ay nakakaranas ng, isa sa mga mahal nyo sa buhay ay pumanaw na and you know that that person is saved. And sabi ng Bible, "But I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep." Kasi niyo po yung phrase doon, sabi doon, "concerning which are asleep." Yun po ay hindi po tulog physically, as what we would think of tulog na inaantok ka, so nakatulog ka or something like that. That is asleep kasi sabi doon, sa kasunod na part, sabi doon, "that ye sorrow not, even as others which have no hope." And the reason why, kasi pag tinignan niyo yan, kung tulog ka lang naman, hindi ka naman siguro magiging malungkot, right? Or hindi ka naman siguro hindi ka naman dapat malungkot kapag matutulog ka lang. And sabi doon, "But I would not have you to be
But for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So notice that term again, natulog sila. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, with the trump of God. And notice this is how the Bible defines the term asleep. Sabi doon, and the dead in Christ shall rise first. So the term asleep, pag tinignan niyo po dun sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, the term asleep was defined sa verse 16 as the dead in Christ. So kapag ang isang tao na matay, na meron siyang Kristo sa puso niya, hindi siya physically, hindi po siya tinuturing ng Bible na patay physically, or hindi siya tinatawag na dead, tinatawag po siya na asleep, or kung gagamitin man ng Bible yung term na dead, dadagdagan niya yun ng in Christ, or i-specify niya yun na these people are dead in Christ or something like that. Bakit po? Kasi sabi ng Bible sa John chapter 5, you don't have to turn there, pero punta po kayo ng 1 Corinthians chapter number 15. 1 Corinthians chapter number 15. Punta po ng 1 Corinthians chapter 15. Pero ang sabi kasi ng Bible sa John chapter 5 verse 24, let me just read this to you. Sabi ng Bible, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. So sabi ng Bible na kapag ikaw, and sabi ni Jesus Christ, kapag ikaw nanampalataya ka sa Kanya, okay, pinaniwalaan mo yung mga salita niya, pinaniwalaan mo na siya ay sinugo ng Diyos, sabi ng Bible, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. And sabi ng Bible, hindi ka na mako-condemn. Ibig sabihin, hindi ka na magkakaroon ng condemnation, wala ka nang hindi ka na i-judge or i-condemn ng mundo or ng Diyos sa kasalanang nagawa mo, kasi sabi ng Bible, napasa ka na from the dead. Ibig sabihin, ikaw ay dating patay sa spirito, napunta ka na sa mga buhay. So, hindi ka na mamamatay, right? So, hindi ka consider ng Bible na patay. Pero, ang sabi din naman ng Bible, for example, in Hebrews chapter number 9, okay, that it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, ibig sabihin, sinasabi po ng Bible na yung kamatayan, okay, ay naka-attack po sa atin. So, again, gusto ko lang pong malinawan po sa atin na kapag tayo or nakakabasa ng salitang dead sa Bible, it means most of the time na ito po ay unsaved people. Okay? Pero, gusto ko rin po maunawaan po ninyo that sometimes in the Bible, okay, binibigyan po ng personification ng Bible ang kamatayan. Okay? And I think, culturally speaking, okay, meron po tayong parang pagkaalam sa ganitong bagay kasi lahat po tayong mga tao naniniwala kay kamatayan, di ba? Pero I don't think na yung kamatayan na nung pinersonify ng Bible ang kamatayan, hindi po siya yung naka-wardrobe na may karet na alam mo yun? Okay? So hindi po yun yung kamatayan, but then hindi rin po natin maitatanggi sa Bible na binibigyan ng personification yung kamatayan. Okay? For example, pag tinignan po niyo one of the famous Psalms, sa Psalms chapter 23, sabi po doon, di ba, sa verse 4, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. So, pansinin ninyo, yung sinabi niyang shadow of death, pag inisip niyo yung literally, may anino yung kamatayan, right? Paano magkakaroon ng anino? Obviously, when you read it, you understand na ang sinasabi doon is nasa bingit siya ng kamatayan, right? Or malapit siya sa kapahamakan na possible siya mamatay. Pero ang gusto ko ipakita sa inyo, in a literal sense, nung sinabi ng Bible figuratively, binibigyan siya ng anino, ibig sabihin, pinipersonify ng Bible yung kamatayan. Okay? At pag tinignan nyo sa 1 Corinthians chapter number 15, even the Bible tells us that death is an enemy. Ang context po nito ay resurrection chapter. Simulan po natin basahin sa verse 21. Sabi po lang, for since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. But every man is in his own order. Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. Then cometh the end, when he shall deliver up the kingdom
to God, even the Father, when he shall have put down all rule and all authority and power. For he must reign till he had put all enemies under his feet. Notice verse 26, and the enemy the last enemy that shall be destroyed is death. So sinasabi ng Bible na ito yung kalaban natin, ito yung pinakahuling tatalunin, okay, before eternity, so to speak, na yung kamatayan ay mapupuksa. And this talks about sa end times how Jesus Christ siya yung first fruit sa verse 23. Tinawag siya na first fruit kasi siya yung kauna-unahang nabuhay sa mga patay. Brother Chris, paano si Lazarus? Okay? Si Lazarus po, nabuhay po siya ulit, okay, pero namatay po ulit siya. Okay, so hindi po counted yung resurrection niya. Okay, if you're going to look at stories in the book of Acts, meron pong mga kwento sa book of Acts na nagmilagro si Peter or yung ibang mga apostles and binigay nila or nakapagbuhay sila ng mga patay. But then, yung mga nabuhay ngayon from the dead, namatay ulit sila eventually. Okay, obviously hindi pa naman sila buhay ngayon. So, sinasabi ng Bible na si Jesus Christ actually yung kauna-unahang tao or kauna-unahang persona na namatay at muling nabuhay at hindi na ulit siya namatay. Okay? Kasi kung si Elijah sasabihin mo sa akin, hindi si Elijah or si Enoch, hindi rin sila namatay. Okay? If you're going to notice, they were transcended up to heaven. So si Jesus Christ yung unang bunga ng resurrection. And sabi ng Bible, mauulit po ulit yun, okay, kapag dumating na yung second coming of Jesus Christ at the rapture. Okay? And sabi niya, after that, magkakaroon ng millennial reign of Christ, 1,000 years, and then after that, tatapusin or magwawakas yun kung kailan matatapos yung kamatayan. Punta kayo ng Revelation chapter 6. Revelation chapter number 6. Revelation chapter 6. Tingnan pa po natin yung isang clear passage sa Bible kung saan pinopersonify ang kamatayan. Revelation chapter 6, tingnan niyo po yung verse 8. Ito po yung four horsemen of the apocalypse, commonly known as four horsemen of the apocalypse. And alam niyo kapag pinakinggan niyo to from the unsaved world, okay, iba-iba yung interpretation nila ng horsemen. Okay, pero huwag po kayo matatakot kasi this is just a timeline na ibinigay po sa atin ng Bible. And dinidescribe lang po ito, ginamit lang po yung four horsemen to describe the sequence of events or the things that will happen during the tribulation. Pero pansinin niyo yung pagkaka-describe sa pale horse. Tingnan yung verse 8, sabi doon, I look and behold a pale horse, and his name that sat on him was Death. So, pansinin nyo kung paano pinersonify ng Bible na meron siya nakitang payat na kabayo, and ang sabi ng Bible na yung nakaupo dun sa patay na kabayo na yon is death. Okay? So, makikita natin, number one, gusto ko pumuunawaan po ninyo na pinepersonify ng Bible ang kamatayan. And what's interesting about this is that sometimes, kapag binabasa po natin yung Bible patungkol sa kamatayan, lagi pong kasunod doon yung hell. Pansinin niyo yung kasunod ng word sa Revelation chapter 6 verse 8. Sabi doon, and his name that sat on him was death. Pansinin niyo, and hell followed with him. Okay? So makikita niyo on the same breath, nandun yung hell. Okay? Kasi po yung kamatayan, ang sinasabi niya is the fact na ito po ay isang para sa mga taong unsaved, and after nila mamatay, sila po ay dediretso sa hell. Kaya po yung passage diyan sa Revelation chapter 6 verse 8, I believe it pertains to unsaved people. Pupunta sila sa hell, and the power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beast of the earth. Punta po kayo ng Isaiah chapter 28. Isaiah chapter 28. Bigyan ko pa po kayo ng isang passage kung saan makikita natin yung hell, yung death, at saka yung hell, na yung death ay pinersonify at kasunod niya is yung mention about hell. Isaiah chapter 28, tingnan niyo po sa verse number 15. Isaiah 28 verse 15, sabi po doon, because he have said, I have made a covenant with death. So pansinin niyo ko po kung paano pinersonify ng Bible yung kamatayan. Sabi niya,
nakipag covenant ako, agree ako, right? Or nagkaroon kami ng agreement ng kamatayan. And sabi doon, and with hell are we at agreement. When the overthrowing scourge shall pass through, it shall not come unto us, for we have made lies our refuge, and under falsehood have we hid ourselves. So kung kukunin niyo yung context, kung tatanungin niyo ako, Brother Chris, ano po yung context nito? Ito yung mga tao na proud, na sabi nila, hindi, meron na kaming agreement ni kamatayan. Meron na kaming agreement na ng impyerno na okay lang na pumunta ako sa impyerno, okay? Kasi kaysa naman sa mapunta ako sa langit. Okay, alam niyo yung mga tao na parang nagmamatigas, nagmamagaling sila na hindi, okay lang, gusto ko sa impyerno. Okay? Although syempre hindi kasi nila alam kung ano yung meron sa impyerno. Verse 16, sabi doon, therefore thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Judgment also will I lay to the line. Verse 16, by the way, refers to the Lord Jesus Christ. And verse 17, sabi ng Bible, judgment also will I lay to the line, and righteousness to the plummet. And the hail shall sweep away the refuge of lies, and the water shall overflow the hiding place. And your covenant with death shall be disannulled, and your agreement with hell shall not stand, when the overflowing scourge shall pass through, and ye shall be trodden down by it. And hell right now and makikita po ninyo na nandun sa verse po na yon, sinasabi na yung agreement niyo, kung kayo proud kayo at sinasabi ninyo ngayon pa lang na gusto niyo na mapunta sa impyerno, well, at dahil sa tingin niyo magiging masaya kayo doon, right? Yung mga rockstar, for example, na sinasabi nilang, hindi, magpa-party kami with Satan sa impyerno. Okay, hindi po totoo yun. Number one, hindi po makikipag-party sa inyo si Satan doon. But ang sinasabi ng Bible is, ngayon magsaya na kayo, pero hindi tatayo yung inyong agreement sa kamatayan, neither sa impyerno, sapagkat masisira din siya. So makikita po ninyo na yung impyerno right now is a specific place for the unsaved. Okay? And this is a popular passage, pero punta po kayo ng Jonah chapter 2. Jonah chapter 2. Okay? And this is a popular passage na sinasabi po ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Now, let me just answer one question. Okay, na probably hindi one thing that napapaisip rin ako sometimes is the fact na nung ginawa ba ng Diyos ang ang mundo, right? Because God created the heaven and earth in 7 literal days. Okay. So ang question is, nung ginawa ba ng Diyos ang mundo, meron na siyang impyerno? Okay? Kasi if you're going to ask me today, okay, just to give you a background, obviously, ang impyerno po ay pinapaniwalaan po natin na nasa center po ng mundo. Okay? Siya po ay yung core. Okay? Now, and just to give you the verse para pakita ninyo kung saan or sinabi ng Bible na siya yung heart of the earth or siya yung core of the earth. Sa Matthew 12:40, sabi po doon, and for as Jonas was 3 days and 3 nights in the whale's belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. So po sinabi pong heart of the earth, hindi po sinasabi na mayroong puso ang mundo. Ang sinasabi po doon is yung core or yung gitna ng earth, doon po mapupunta yung Son of Man. And newsflash, si Jesus Christ para bayaran ang ating mga kasalanan, obviously napunta po siya sa impyerno. Sabi ng Bible sa Acts 2:31, he seeing this before spake of the resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither his flesh did see corruption. Now obviously, mga Bible Baptists ngayon or other Baptists will deny the fact and sabihin nila that statement even is blasphemous. Pero yun po ang tinuturo po ng Bible, wala po tayong magagawa doon. Okay? Na tinuturo ng Bible na ang hell, yung first death, na kapag kayo namatay, makakaranas kayo ng kamatayan at pupunta kayo ng impyerno, okay, is today na located siya on the center of the earth. Now, ang question would be, Brother Chris, nung ginawa ba ng Diyos ang mundo, ginawa niya ba, kasama ba doon sa ginawa niya yung impyerno? Okay, and I would answer, yes. Okay, but I would also say na hindi po designed ang impyerno, okay, or yung hell, yung center of the earth,
hindi po siya supposedly designed para lagyan ng mga tao na mapupunta doon as punishment para sa kanilang mga kasalanan. Okay? And the reason why I would say this is because I want you to understand, or the reason why I'm saying this is because I want you to understand that hell, okay, right now is a physical place. Okay? Kung titingnan natin, you know, kaya siguro, kaya I believe inallow ng Diyos tong mga scientists na to na ma-discover nila ng earth, in beneath earth and inside the earth, sa core ng earth, merong, you know, malaking bola ng apoy na thousands and thousands na kasing init ng araw ang temperature and things like that, is so that people would understand na merong impyerno sa loob ng mundo. But I would say, okay, na hindi po yun ang original design ng Diyos para po doon sa parte po na yun ng mundo. I believe it's important na mainit po yung core kasi yun po yung kumbaga siya yung mag-hold ng mundo sa atin eh. Kapag lumamig ang mundo, yung core ng earth, pag lumamig po ang core ng earth, mamamatay po tayong lahat ng mga tao dito magdi-destabilize po yung crust at doon po lahat ng tao mamamatay. Okay? So what I'm saying is that hell is a physical place, okay, na makikita natin sa core of the earth, okay, and I believe na ginawa na mainit ng Diyos talaga yon because of the fact na kailangan niyang i-hold yung crust ng mundo. Kasi kung hindi, again, as I've said, magdi-destabilize, mamamatay tayong lahat. Hindi possible na magkaroon ng buhay sa mundong ito kung hindi mainit ang core of the earth. Okay? Pero kung titingnan natin, I believe in Romans chapter 6, ang sabi ng Bible, death was entered because of Adam's sin. So dahil nagkasala si Adan, okay, hindi na gumawa ang Diyos ng panibagong lugar para maging kabayaran sa kasalanan ng tao. Dahil yun ay impyerno, okay, doon niya na nilagay yung mga kaluluwa ng mga tao na nakagawa ng kasalanan. Okay? Pero again, gusto ko maunawaan nyo, this is not the original plan of God. Kaya I believe in the end of the world, ililipat niya ito doon sa lake of fire. Okay? Kasi ano bang reason kung bakit kailangan pang ilipat sa lake of fire kung mainit na rin naman doon sa hell ngayon? Okay? Kaya kanina doon sa Revelation 20 binasa natin, and death and hell were cast into the lake of fire. The reason why is because hindi po yun ang original reason nung core of the earth. Okay? So here's the thing, okay, pero again, nilagay po doon yung mga tao, yung kamatayan, nung nagsimula po ang kasalanan ng tao nung nagkasala si Adan. Okay? So yun po yung reason kasi sabi ng Bible, death entered by Adam. Nung nagkasala si Adan, doon pumasok yung kasalanan, and therefore, doon po nagkasimula na magkaroon ng tao sa impyerno, okay, as we know it today sa center of the earth, okay? And I know I'm being very specific, pero gusto ko lang po kasi maunawaan natin, ang goal po ng sermon na to is para maunawaan po natin talaga ano ang difference ng hell na center of the earth doon po sa lake of fire, okay? Now, with that being said, na physical ang lugar na impyerno ngayon, okay, I also don't believe na makakapunta po kayo doon physically. Okay? What I mean is, totoong lugar ang impyerno, makikita mo siya, maraming mga scientists ang magpapatotoo na merong mainit na core sa gitna ng mundo, pero I don't think and I don't believe specifically na pwede kang kumuha ng pala ngayon, right? Tapos maghukay ka, okay? Or kahit na humanap ka pa ng pinakamagaling na mga Boeing engineers, yung mga petroleum engineers na maghukay sa lupa, okay? Kasi 'di ba parang maraming mga kwento yung sino ba si Gulliver ba yun yung The Tour in the Center of the Earth? Parang ganon. Nung high school ako may mga kwentong ganon. May mga mabasa kang novel na merong biyahe papuntang center of the earth tapos nakakita sila ng mga dragon, ng mga ganon. Fairy tale po yun. Okay, hindi po totoo yun. Okay? But what I'm saying is, hindi po possible physically para po sa atin, mga tao, na maghukay tayo kahit na gaano pa maging ka-advance ang technology nating mga tao, never ka makakapag-bore ng butas or makakapaglagay ng butas sa earth, sa crust, okay, na makakadiretso po doon
sa impyerno. Okay? So, yes, physical ang impyerno today, but, okay, I don't think that it's possible physically na makarating doon. Kasi eventually, bago ka makarating doon, dadaan ka pa ng mantle. Malamang sa malamang, okay, patay ka na, yung kaluluwa mo nauna na sa impyerno talaga kung hindi ka save. Okay? Kasi, I mean, wala naman sigurong matinong tao na save na gagawing i-dare ang Diyos. O sige nga, patunayan natin yung impyerno, maghuhukay ako. Wala naman sigurong save na taong ganun. Okay? Ang mga gagawa lang nun is mga agnostic, mga atheist, na mga and so therefore, okay, ito po yung gusto ko maunawaan nyo, ha? Physical po yung impyerno, okay, pero hindi po tayo doon physically makakapunta. So kapag nakapanood po kayo ng YouTube video na merong archaeologists na naglagay ng sonar, tapos narinig nyo yung mga iyak ng mga mga kaluluwa sa impyerno, malamang din po sa malamang, hindi rin po totoo yun. Okay? I'm just saying that so that it will clarify the position na meron po tayo. Pero sabi ng Matthew 12, okay, na ito na ang description po ng Matthew 12 sa impyerno is katulad po daw ni Jonas na 3 days and 3 nights sa whale's belly, and ganun din daw po yung mararanasan ni Jesus Christ. Now, punta tayo sa pinapunta ko kayo sa Jonah 2 para makita po natin kung paano po pinrophesy ni Prophet Jonah yung impyerno. Sabi doon sa verse 1, Jonah 2 verse 1, "And Jonah prayed unto the Lord his God out of the fish belly, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice." So verse 2, mapapansin nyo agad, nung description, and if you're going to read this without the knowledge of Matthew 12, titingnan ninyo yung out of the belly of hell as a figurative statement, right? And I think one of the great reasons kung bakit napakaganda ng Bible is the fact na may double layer yung katotohanan na yun, na yes, that is a figurative speech, pero nung sinabi niya belly out of the belly of hell cried I, yan din po ay katotoo na si Jesus Christ, kasi si Jonah sa pagkakataon na to is picturing the Lord Jesus Christ, and sinasabi niya na out of the belly of hell cried I. So nung nandun po si Jesus Christ, hindi po yun na parang chill-chill lang si Jesus Christ. Sorry doon sa mga naniniwala sa Abraham's bosom, di ba? Na nung namatay daw si Jesus Christ, kaya nila sinasabi na, napaka-blasphemous naman nung sabihin mo na pumunta si Jesus Christ sa impyerno. Alam mo ba, nung namatay si Jesus Christ 3 days and 3 nights, ito yung sasabihin nila. Kaya nung namatay daw si Jesus Christ 3 days and 3 nights, napunta daw siya doon sa malamig na part ng impyerno. I mean like, paano ka makakagawa ng malamig na lugar sa impyerno? I mean, bakit hindi nakita ng mga scientists yun? Kung totoo man na magkakaroon ng malamig na lugar sa impyerno. And again, as I have said, hindi po possible mangyari yun kasi kapag lumamig yung core, patay tayo lahat. So kung meron mong malamig na part ang impyerno, hindi po totoo yun. Okay? And ito yung patunay doon kasi sabi ng Bible sa Jonah chapter 2 verse 2 na nung si Jonah nandun siya sa whale's belly, ang sabi niya, out of the belly of hell cried I. Na-agonize po si Jonah the same way na si Jesus Christ ay na-agonize sa impyerno for 3 days and 3 nights para bayaran ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa mundong to. Okay? Verse 3, "For thou hast cast me into the deep, and in the midst and the floods compassed me about. All thy billows and thy waves pass over me. Then I said, I am cast out of thy sight, yet I will look again toward thy holy temple. The waters compassed me about, even to the soul." Pansinin niyo po yung word po doon na the soul. Again, kung binasa niyo siya without Matthew 12, sasabihin niyo lang yung soul lang ni Jonah yon. Pero actually, pag tinignan niyo yan, that is the soul of Jesus Christ na nandun sa impyerno. And sabi doon, "And depth closed me round about. The weeds were wrapped about my head." So kung paano yung lalim daw nakapaligid sa kanya. Tapos sabi doon sa last part, yung weeds. So makikita ninyo yung sinasabi ni Jonah na merong part sa Jonah chapter 2 that is picturing Jesus Christ. Pero again, it's also showing na physical na nangyari kay Jonah na nilunok siya ng balyena. Okay? Verse 6, "I went down to the bottoms of the mountain." Tandaan nyo, nasa tiyan siya ng balyena, ha?
I went down, pero sabi niya, I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was round about me forever. And yet thou hast brought up my life from corruption, O Lord my God. So mapapansin niyo ang pinapakita ni Jonah nung nandun siya sa impyerno, nung nandun siya sa whale's belly, na sabi ni Jonah, the earth was with her bars was about me forever. So it sounds like na si Jonah ay naiipit, nasisikipan sa impyerno. Mamaya babalikan po natin yan, pero punta po kayo ng Luke chapter 16. Luke chapter 16. Luke chapter 16. So makikita po natin yung picture ni Jesus Christ nung siya po ay nasa impyerno. According kay Jonah, number 1, hindi po siya napunta sa safe part. In fact, Jonah chapter 2 proves na si Jesus Christ nung siya ay nasa hell, he was agonizing, nahihirapan po siya. So hindi lang po yun, kasi you think about, sometimes especially kapag soul winner ka, you always quote Acts 2. Parang sa'yo normal lang na isipin na si Jesus Christ na punta sa impyerno. Pero sometimes, as Christians, kailangan din natin maunawaan na it's more than that. Hindi lang po siya basta nagpunta sa impyerno tapos chill-chill lang siya doon, na wala siyang ginawa at nag-antay lang siya na mabuhay siya magmula for 3 days and 3 nights. No, Jesus Christ was agonizing, hindi lang sa cross, kundi sa impyerno for 3 days and 3 nights dahil sa kasalanan ng mga tao. Okay? So, ang impyerno po, hindi po siya isang bagay na para bang iisipin lang natin na maliit na bagay lang na, hindi, hayaan mo na yun. Okay, na pwede na lang natin ipagwalang bahala. I think that's one of the biggest reason. Although, kahapon kasi, I was trying to find an article, pero wala daw kasi ginamitan ko na nga ng AI, sabi ni ChatGPT, wala naman daw talagang survey na nagpapatunay na maraming mga tao takot mamatay. Pero experience-wise, di ba? Kapag tinanong mo usually ang mga tao kung handa ka na bang mamatay, usually sasabihin nila hindi. Now obviously as Christians, kahit naman tayo, di ba? Kahit ako tanungin nyo kung ngayon, ayoko pong mamatay. Bakit? Kasi may asawa at may anak pa ako eh. Right? Pero even the thought of dying, sometimes a lot of people are scared. Alam nyo kung bakit? I think one of the reasons why is because of the fact na hindi nila alam kung saan sila pupunta. Now tayo, alam natin kung saan tayo pupunta. Pag namatay tayo, punta tayo ng langit. Pero even that, hindi pa po tayo, maraming mga Kristiyano pa rin, I would agree, na takot pa rin mamatay or takot pa rin silang kunin ng Diyos because of the fact na marami pa tayong gustong gawin dito sa mundo. For example, kung estudyante ka pa, gusto mo pa magtrabaho, gusto mo pa maranasan yung mga And I mean, kung ikaw naglilingkod sa Diyos, I mean, gusto mo pang mas maraming opportunity to gain rewards bago ka mamatay sana, di ba? Ayaw natin na matulad tayo lahat dun sa magnanakaw sa krus na na-save tapos namatay, dumiretso na ng langit, walang rewards, right? We don't want that. So kahit tayo mga Kristiyano nga na alam na natin kung saan pupunta yung mga kaluluwa natin pag namatay tayo, takot pa rin tayo mamatay. More so, itong mga tao na to, na hindi nila alam pag namatay sila, saan pupunta yung kaluluwa nila. Right? At hindi nila alam kung ano yung panganib or ano yung hirap na dadat na nila. In fact, pag tinignan mo ngayon yung maraming mga tao, ano sasabihin nila? Rest in peace. Rest in peace. Pero yung tao hindi saved. Kapag ang tao hindi save, hindi po yung rest in peace. Okay? I mean, mahirap po sabihin na, magpahinga ka na. Kasi wala pong pahingahan sa impyerno. Mamaya papakita ko po sa inyo yan. Okay? Pero tingnan natin kung ano ba talaga ang itsura na meron sa impyerno as the first death. Ang ibig ko po sabihin is yung mismong location ngayon ng impyerno, ano yung itsura niya. Sa Bible, meron pong kwento sa Luke 16, and I know all of us are familiar with this, about Lazarus and the rich man. Okay, tingnan niyo po sa verse 19. Luke 16 verse 19. Sabi po na, there was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus which was laid at his gate full of sores. Okay, naalala ko yung kwento na to kasi may nagtanong sa akin. Sabi niya nung tanong sa akin, di ba Brother Chris, sabi ng Bible na kapag ikaw anak ka na ng Diyos, hindi ka niya hahayaan, I think that was in Proverbs, na parang hindi, or si David pala, sabi niya na
matanda na ako, bata pa ako, tapos tumanda na ako, pero hindi ako nakakita ng anak ng Diyos na pinabayaan sa pagkain, right? So, and this is just a side point, wala po itong kinalaman talaga sa sermon. Naalala ko lang ngayon, kasi ang tanong sa akin nung tao na yon, tanong sa akin, bakit daw si Lazarus? Okay? Bakit si Lazarus nangunguha ng lilimos? Okay? Pag tinignan niyo po yung ano diyan, yung kwento, ang tawag po kay Lazarus beggar. Pero hindi po, pansin niyo, hindi nanlilimos ba si Lazarus? Beggar siya, oo. Pulube. Pero ang question, nang limos ba siya? Hindi. Kasi pag tinignan niyo yung kwento, sabi doon, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover, dogs came and licked his sores. So, ang sinasabi ng Bible is, nandun si Lazarus nag-aabang nung malalaglag dun sa lamesa nung mayaman. Pero hindi po siya nanlilimos. Okay? Kasi yun lang yung way para makahanap siya ng pagkain is to stay doon sa hapagkainan nung mayaman para kung ano man yung matira, yun yung kakainin niya. And hindi po yun panlilimos kasi wala na, tintira na. In fact, the Bible teaches in Deuteronomy or something like that, in those part of the Bible, na kapag ikaw nag-aani tapos may naiwan ka, huwag mo nang balikan yun. Diba? Kasi ang sabi ng Bible, para yun sa mga fatherless and widows and things like that. So, hindi po panlilimos yun. Now, I understand, sinabi ng Bible, beggar, and the word beggar would translate to our modern vernacular as pulube. So, ibig sabihin ng point ko, kahit pulubi ka, hindi mo naman kailangan manlimos. Okay, I'm not saying na masamang tumulong sa pulubi or something like that. I'm just giving you the idea na si Lazarus po dito, hindi po siya pinabayaan ng Diyos in a physical sense kasi hinayaan pa rin po na may matira doon sa mumo, doon sa pagkain ng mayaman, na yun yung naging dahilan para po magpakain si Lazarus. Okay? So, hindi po nanlimos talaga si Lazarus sa kwento po na to. And that's just a side point kasi naalala ko lang yung question na yun. Pero balik tayo sa kwento. Sabi ng verse 21, verse 22, and it came to pass when the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom, the rich man also died and was buried. So, dalawa silang sabay na namatay, and in hell, sabi ng Bible sa verse 23, ito po yung nangyari sa mayaman, and in hell, he lift up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. So, isa po sa makikita po natin dito na nung ang mayaman namatay, hindi na po siya napunta sa purgatorio. Okay? Wala pong middle part, kasi usually sasabihin sa akin, kapag ako nagsusoul winning, saan mapupunta yung may kasalanan? Lalo pag Katoliko, sasabihin nila purgatorio. Sasabihin ko, o tingin ka sa taas. Ano yung nasa taas? Langit. O tingin ka sa baba. Ano yung nasa baba? Impyerno. So, nasan yung gitna? Ito. Di ba? Kasi kung may purgatorio, ito na yun. Kasi isipin niyo, di ba? Yung purgatorio, sabi ng mga Katoliko, yun daw yung gitna ng langit tsaka impyerno. Yung gitna ng langit tsaka yung impyerno, ito na pong lupa. Okay, wala ka naman pag tumingala doon, di ka naman makakakita ng lugar doon na parang nandun yung mga patay, right? So, hindi po totoo yung purgatorio. In fact, nandito sa kwento, na nung ang mayaman na matay, okay, automatic, nung nagising siya, nandun na siya sa impyerno. Kasi he was in torments, and sabi ng Bible, nakita niya si Abraham afar off, okay? And Lazarus in his bosom. Yung bosom po doon, ito pong chest part, okay? So, sinasabi ng Bible, si Abraham nakaakbay kay Lazarus. Okay? Kasi nandun siya sa bosom. Hindi po siya napunta doon sa Abraham's bosom na lugar. Okay? Kasi yung Abraham's bosom is ito pong part ng body ni Abraham. And he cried and said, verse 24, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. So makikita po natin yung apoy sa impyerno. Okay, yan sabi ng Bible na natotorment yung mayaman. Okay, sabi niya na kahit lang patak ng tubig, malaking ginhawa na sana, pero binigay ba sa kanya ni Abraham yung patak ng tubig na yon? If you're going to read the story, hindi. Kasi sabi ng verse 25, but Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivest thy good gifts, good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted,
and thou art tormented. And beside all this, between us and you, there's a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. So, sinasabi ng Bible, or dito sa kwento na to, is the fact na may mga tao sa langit na gustong pumunta sa impyerno, and may mga tao sa impyerno na gustong pumunta ng langit. Now, yung pupunta ng langit, mga tao na sa impyerno na gustong pupunta ng langit, understandable yun, tama? Kasi, ayaw nila sa impyerno. Pero yung mga tao na nasa langit na, tapos gusto pang pumunta ng impyerno, bakit ganun, Brother Chris? Kasi nakita nila yung kapamilya nila na nandun sa impyerno. Alam nyo, isa yun sa pinakamasakit na katotohanan sa mundo. Kasi lahat po tayo may ganun eh. Lahat po tayo may kapamilya na hindi save, na kapag namatay, and may mga kapamilya tayo na before na tayo na save, bago natin nalaman yung katotohanan, namatay na. And malungkot yung katotohanan na yun kung iisipin natin na yung mga kapamilya natin na yun, na namatay na alam natin rin na hindi save, na nandun sila ngayon sa impyerno. And kapag nakita ninyo na nagdudusa sila, I believe na kayo din mismo, gugustuhin ninyo na iligtas sila. I mean, kung ako tatanungin, probably si Lazarus gusto niyang i-dip or gusto niya tuluan ng isang patak ng tubig yung mayaman. Kasi pinakain siya eh. Tinulungan siya eh. Yung pagkain kinakain ni Lazarus nung buhay pa siya sa mundong to, galing doon sa mayaman. I believe na si Lazarus mismo, gusto niyang, kung si Lazarus ang masusunod, gusto niyang tulungan yung mayaman eh. Kaya nga siguro sinabi ni Abraham to sa kanya na hindi makakapunta yung mga tao mula dito sa langit papunta sa impyerno. Kasi mismo siguro si Lazarus gusto niyang tulungan yung mayaman. Ang problema, hindi pwede. Bakit? Kasi once na nandun ka na sa langit, at once na nasa impyerno ka na forever, and itong buhay lang na to, ang meron tayo mga kapatid, para makapag-decide kung gusto natin pumunta ng langit or gusto natin pumunta ng impyerno. Here's the thing, okay, wala pong ibang magsasabi nun sa mundo kundi ang mga taong saved lang. Right? Hindi naman pwedeng asahan yung katolikong pare na magtuturo sa kanila na ang Jesus is the way, the truth, and the life. Although, syempre, i-quote nila yon, pero at the end of the day, ang tuturo nila, kailangan mo magsimba, kailangan mo kumain ng ostya, or whatever, para mapunta ng langit. Okay? Hindi mo naman i-expect yung mga Pentecostal, yung mga tawag nito, yung mga Iglesia ni Cristo, na magturo ng tamang daan ng kaligtasan. Kaya nga sabi ng Bible na nasa atin yung susi. Sabi ng Bible, it was given us the ministry of reconciliation. Diba? Kasi wala namang ibang magbibigay dun eh. Tayo lang. Right? Tingnan nyo sabi ng Bible tunay natin yung kwento, sabi doon, verse 27, and he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Alam niyo yung interesting part dito sa dulo na to? Kasi yung tao, yung mayaman, sabi niya, Father Abraham, kung hindi mo ako tutulungan dito sa impyerno, tulungan mo na lang yung mga kamag-anak ko. Ipadala mo na lang si Lazarus. Right? Yung sinasabi ni Abraham sinasabi ng mayaman kay Abraham, ipadala mo na lang si Lazarus para doon sa mga kapatid ko maniwala sila. Kasi hindi ba't kung iisipin natin, in our flesh, di ba, na kung merong taong mabubuhay, tapos sasabihin niya sa'yo, huy, alam mo ba, yung kapatid mo, na namatay, nakita ko sa impyerno. Ang sabi niya, kailangan mong maniwala kay Jesus Christ para mapunta ka ng langit. Hindi ba parang iisipin natin, uy, tama, magandang strategy yun. Siguro yung kapatid ko na yun, maniniwala. Di ba? Kasi isang tao na namatay na, nabuhay na, okay, tapos nabuhay magmuli. Pero alam mo sabi ni Abraham, na kung hindi ka maniniwala sa mga propeta, kay Moses at sa mga propeta, hindi ka rin maniniwala kahit na ang isa nabuhay sa mga patay. And hindi ba't yun yung nangyayari? Merong isang soul winner na pupunta at sasabihin merong isang namatay at muling nabuhay para sa mga kasalanan mo. Yun nga lang ang problema, hindi ka pangalan ng kamag-anak mo. Ang pangalan niya, Jesus Christ. Kasi siya lang naman yung nabuhay magmuli eh. Di ba?
So, kung merong isang namatay at nabuhay para sa kasalanan mo, ang pangalan niya Jesus Christ, pero ang sasabihin ng maraming mga tao, ay hindi ako naniniwala dyan. Kailangan pa rin namin gumawa ng mabuti. Right? Pero kung isipin mo, napaka-novel ng idea. Kung ang isang tao namatay, tapos nakita niyo yung kamag-anak mo na buhay siya magmuli, okay? I mean, dapat, kaya nga di ba itong mga tao, di ba puso yan sa YouTube yung mga, nakalimutan ko na yung mga pangalan ng mga namatay tapos nabuhay na magmuli. Nakita daw nila si Michael Jackson. Sabi daw ni Michael Jackson, huwag yun ako ipatugtog yung mga kanta kasi mas lalo akong masusunog sa impyerno. Alam nyo, kahit hindi nyo na po, kahit hindi nyo na po, kahit pa ipatigil ninyo yung patutugtog ng mga kanta na yan, okay, nasusunog pa rin po si Michael Jackson sa impyerno kasi hindi po mawawala yung apoy po doon. Punta kayo ng Revelation 9. Revelation chapter number 9. Revelation 9. At kung titingnan nyo rin po, isa sa mga tawag sa impyerno ngayon is yung salitang bottomless pit. Okay? Pag tinignan nyo sa Revelation chapter number 9, tingnan nyo po sa verse 1, sabi po din, and the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. So yung word na bottomless pit po dyan, it also refers to the fact, to the hell, yung impyerno po, na alam po natin ngayon na nasa center of the earth. Okay? Now, pag inisip po ninyo to, ito yung gusto kong maunawaan ninyo. Kasi nakita na natin na yung impyerno puno ng apoy. Okay? Pero ang isa sa mga description niya is bottomless pit. Okay? Although credit to sa credit to sa dati kong pastor na hindi saved. Okay? Ang sabi niya, kapag nasa center ka daw ng mundo, okay, and this is proven sa isang scientific article. Basahin ko po sa inyo. Sabi doon, as one moves toward the center of the earth, only the mass at smaller ranges contributes to the gravitational force. At the center, pag nasa gitna ka na daw, there is no net force, therefore gravity is zero. So, dahil nasa center ka na, di ba ang gravity towards the core? So, kapag nasa core ka na daw, dahil malapit na nasa gitna na siya, lahat daw ng external forces, or yung forces, direction ng forces doon, okay, lahat daw yun magka-cancel out. Kasi tama nga naman, kung ano yung nasa core, di ba? Same magnitude, opposite direction, magka-cancel po yun. O makinig kayo sa physics ha, physics po yun. Kapag parehong magnitude, magkaiba ng direction, magka-cancel out po yun. Okay? Kaya po merong zero gravity sa center of the earth. Pero, okay, hindi po nawawala yung pressure. Ibig sabihin, ano po yung pressure? Yun po yung parang masikip na, parang pag sumisid, siguro ito yung pinaka-closest na mararamdaman natin is either kapag sumisid ka sa ilalim ng tubig or kapag lumipad ka ng eroplano. No, hindi pa ako nakakalipad ng eroplano so I haven't had that experience. Pero sabi nila kapag nagti-take off yung eroplano, dahil nagbabago yung pressure, so minsan masakit yung tenga, right? Isipin mo para kang dinudurog. Right? Dinudurog ka dahil sa sobrang laki ng pressure sa ilalim ng Earth. Remember, walang gravity. So, walang mag-move ng pressure na yon. Naka-intact lang siya sa impyerno. Tapos, nandun ka. So, imagine mo, sinusunog ka na, di ba? Dinudurog ka pa. Tapos, yung kamag-anak mo dito sa lupa, dahil hindi alam na nasa impyerno, kasi sabihin niya sa'yo, rest in peace. Ipagtitirik ka ng kandila during November 1 or November 2, tapos sasabihin niya, sana nasa mabuti kang kalagayan. Nasusunog ka na, nape-pressure ka na, dudurog ka na, tapos sasabihin, sana nasa mabuting kalagayan si ganito, si ganyan. Hindi ba parang awkward yun? And look, I'm mocking this kasi ito po yung kaugalian nating mga tao ngayon sa panahon na to. At dapat natin maunawaan na hindi po tama yung mga ganitong klase ng kultura or superstitious belief na kailangan mong ipagtirik ng kandila yung kamag-anak mo kasi baka naliligaw siya ng landas. Hindi po siya naliligaw ng landas, hindi nga siya makaalis doon eh. Okay, sa impyerno. So here's the thing, okay, hindi lang po siya basta apoy na nakikita na, kasi kadalasan kapag sinasabing impyerno, apoy lang eh. The fact na sinasabi ng Bible na this is a bottomless pit, kaya po siya bottomless kasi feeling mo nalalaglag ka because walang gravity,
pero nadudurog ka at the same time kasi nga sobrang taas ng pressure. So nandun ka lang hindi ka talaga necessarily nahuhulog, pero feeling mo nahuhulog ka kasi wala ngang gravity. So that is why it's called bottomless pit. Okay? And pansinin niyo po tanong po sa verse number 11. And they had a king over them, which is the angel of the bottomless pit, whose name is in the Hebrew tongue is Abaddon, but in the Greek tongue had his name Apollyon. Okay? Na kapag unsaved po ang tumawag dito, or pag nabasang po nito, isipin nila si Abaddon tsaka si Apollyon, si Apollyon, siya daw po yung devil. Okay? Hindi po siya yung devil. Patunayan ko po sa inyo, punta kayo ng Revelation 20. Balik po kayo sa Revelation 20. Kanina nandun tayo. Doon po tayo nagsimula. Punta kayo ng Revelation chapter 20. Kasi hindi po si Abaddon yung devil or si Satan. Hindi po siya si Satan. Kasi kung siya po si Satan, sa Revelation 20, makikita po natin yung same angel po na to na ikakast niya si Satan sa impyerno. Tingnan niyo po, verse 1. And I saw an angel came down from heaven having the key of the bottomless pit. Pansinin niyo yung description sa verse 1 na yung angel na nakita na bumaba galing sa langit, hawak daw niya yung susi ng bottomless pit. And pag tinignan niyo sa Revelation number 9, pag tinignan niyo yung comparison doon, si Abaddon, sa kanya ibinigay yung key of the bottomless pit. So, ibig sabihin, si Abaddon tsaka yung angel sa Revelation 20, iisang person lang po yun. Siya pa rin po yun. Sabi niya, and for this time, siya ay merong great chain. Okay, may kadena siya. Verse 2, sabi doon, and he laid hold on the dragon. So, hinawakan ni Abaddon or ni Apollyon, depende sa kung anong gusto mong tawag sa kanya, he laid hold on the dragon, that old serpent, which is the devil and Satan, and bound him 1,000 years. Okay? And ito po si Abaddon, usually, siya po ay kinoconsider as angel of death or yung destroyer. Now, there are several places na makikita rin po natin yung same angel na to sa other parts of the Bible. Like for example, in Exodus 12, punta po kayo ng Exodus 12. And all of this is just for information, kung ano man yung magiging impression ninyo dito. Pero for me, yung Abaddon po na yun, hindi po siya yung devil, okay? Pinakita ko na po sa Revelation 20 na siya po mismo yung nagkulong kay Satan before po mangyari yung 1,000 years of Christ na si Satan sa bottomless pit, kinulong doon ang nagkulong sa kanya, basically si Abaddon. Okay? Or ang pangalan niya sa Greek ay Apollyon. Okay? Pero sa Exodus chapter 12, okay, ang pangalan niya po dito is the Destroyer. Okay? Actually, pag tinignan niyo po to sa commentary, meron pa po to sa 2 Samuel, I believe 2 Samuel 30 or 31 or something like that. Pero hindi ko po siya sinama dito. Kasi doon sa 2 Samuel chapter 30, remember nung si David, pinabilang niya yung mga Israelita? Tapos 'di ba si Abner, sabi niya wag mong gawin 'yon. Kasi labag siya sa kalooban ng Diyos. Anyways, pinagawa ni David, tapos nagalit sa kanya yung Diyos, binigyan siya ng 3 options, 'di ba? And ang option na pinili ni David is magkaroon ng pestilence dun sa mga Israelita. Tapos pag tinignan niyo yung kwento na yun, ang sabi niya, nakita niya yung angel of the Lord, okay, na may hawak na espada na siya yung nagiging sanhi nung pestilence or things like that. Now, may mga commentaries or may mga magtuturo po na sabi nila, yun din daw si Abaddon or yun din si Apollyon, yun daw yung angel of death or angel of destruction. Pero in that particular passage sa 2 Samuel chapter 30, I don't think na si Apollyon po yun because of the fact na pag tinignan niyo yung kwento, dun, yung angel of the Lord din po yung nagsabi kay David na kailangan kang mag-offer doon sa threshing floor of Ornan. Doon po yung famous lines ng sinabi ng Bible na parang hindi ako magsasakripisyo sa Diyos ng walang kapalit or walang bawas or something like that. Kasi hindi ko makakot ng by memory yung chapter. Okay. So, sinabi ng Bible or sinabi ng angel of the Lord kay David na kailangan mo mag-offer sa akin doon sa angel of the Lord. So, I don't think
na si Abaddon yon, kasi I think that that's the Lord Jesus Christ physically, na siya yung nagdala ng pestilence and things like that. Kasi hawak niya yung sword of the Lord, number one. And number two, sinabi niya na kailangan mo mag-offer. Sinabi niya kay David na kailangan mo mag-offer sa akin. So, I don't think that's Abaddon. Okay? Pero sa Exodus chapter 12, okay, makikita natin dito na I believe ito si Abaddon because of the fact, tingnan niyo sa verse 21, and this is the Passover. Pansinin niyo, doon sa kwento, sa Passover, ang representation po doon ni Jesus Christ is the blood na nakalagay doon sa poste. Kasi ang nangyari, if you're going to remember that story, okay, sabi ni Moses sa mga Israelita, pumasok kayo sa bahay ninyo, magkatay kayo ng lamb, okay, or ng tupa, tapos yung dugo ipahid niyo sa poste ng bahay ninyo. Kasi kapag hindi kayo pag wala nakita sa iyo dugo, okay, sabi doon, di ba, he shall pass over you. Talking about the you destroyer. Okay, basahin natin sa verse 21. Then Moses called for the elders of Israel and said unto them, draw out and take you a lamb according to your families and kill the Passover, and you shall make a bunch of hyssop and dip it in the blood that is in the basin, and strike the little and the two sides of post with blood that is in the basin, and none of you shall go out at that door of his house until the morning. For the Lord will pass through and to smite the Egyptian, and when he seeth the blood upon the lintel and on the two side posts, the Lord will pass over the door, and he will not suffer the destroyer. Pansinin niyo yung phrase po dun sa verse 23, that he will not suffer the destroyer to come in unto your house and to smite you. So yung destroyer po na pinapasok ng Diyos dun sa mga tahanan na walang dugo, upon the lintel and upon the two side posts, I believe that is Abaddon. Now obviously, hindi siya describe ng Bible, so you can have your own opinion about that. I'm not saying na dogmatic ako, but what I'm saying is that I believe na si Abaddon po, isa yun sa mga key features nitong angel po na to from the bottomless pit, na meron po siyang ganong klase ng kapangyarihan. Now, balik po kayo ng Revelation 20. Revelation chapter 20. Revelation chapter 20. So, yun po yung first death. Okay? Yun yung impyerno na kapag kayo namatay at wala kayong Panginoon o hindi kayo nanampalataya kay Jesus Christ, ngayon po, doon po kayo mapupunta. Now, obviously, hopefully, lahat po tayo dito ay saved. I believe lahat ba tayo dito ay saved. So, hindi kayo pupunta doon. But, I'm saying na kapag ang isang tao ay hindi nanampalataya kay Jesus Christ at namatay siya, doon po siya pupunta. And as I have said a while ago, hindi po ako naniniwala na yun talaga ang original purpose nung lugar po na yun. Kaya nga, if you're going to read the Bible, I believe in Isaiah, sabi ng Bible that hell had enlarged herself. Ibig sabihin po na nag-e-expand yung impyerno. Kasi hindi nga yun supposedly designed para sa mga tao na mapunta sila doon. Okay? Imagine niyo, di ba? Yung langit, hindi po siya, wala sinabi sa Bible na yung tahanan ng Diyos na langit, na mapupunta ka kapag namatay ka, hindi po nag-e-expand yun eh. Okay? Kasi, pinrepare po talaga, I believe, pinrepare po ng Diyos na maraming mga tao supposedly ang mapupunta doon. Kasi di ba sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, I go to my Father and I prepare a mansion for you. So, ibig sabihin sinasabi ng Bible na hinanda ng Diyos ang langit para sa mga taong maliligtas. Okay, now obviously, alam ng Diyos kung ilan ang maliligtas. Hindi kayo pinipilit, pero merong idea ang Bible or ang Diyos kung gaano karami ang masisave. But what I'm saying is, hindi po ganun ang kaparehas ng impyerno. Kapag kinumpare nyo siya sa impyerno, ang impyerno, sabi ng Bible, nag-e-enlarge. Kaya nga, so much for those people na natatakot sa, alam nyo, sa lindol and things like that. Isa po yun sa mga dahilan kung bakit lumilindol, kasi nag-e-expand po yung impyerno, right? Na meron po tayo ngayon. So, question, kung yung first hell ay nasa bottomless, ay nasa center of the earth ngayon, okay, ano naman yung lake of fire? Okay? Now, bago po tayo tumuloy, gusto ko lang po bigyan ng disclosure, kasi may mga Baptist po na nagtuturo po sila na wala pa daw tao sa impyerno ngayon. Okay? Sa isip ko, kung yan ang makakatulong sa'yo,
na makatulog ka sa gabi dahil hindi ka nagso-soul winning. Okay, bahala ka sa buhay mo. Okay, pero totoo po yan kasi before nag-preach po ako sa church namin, before di sa Verity yung dati pa po naming simbahan, and naubusan na po kasi ako ng topic. Kasi obviously, di ba, kapag mag-preach ka sa isang Bible Baptist Church na hindi ka naman sigurado kung ano yung kapareho kayo ng paniniwala. Obviously, ayaw mo naman maka-offend, di ba? Kasi pag nag-preach ako doon ng post-trib pre-rat, automatic lahat sila magugulan pa. Oh, talaga? Ganun ba yun? Okay? So, syempre, hindi naman ako mag-preach ng, alam mo yun. So, I was thinking about a topic na siguro naman lahat tayo mag-a-agree. Naisip ko mag-preach tungkol sa impyerno. So, I was screaming like parang, oh, mga tao ngayon, pag namatay sila, pupunta sila ng impyerno, ganyan-ganyan. Tapos bilang tumayo after ng preaching ko, tumayo yung assistant pastor, tapos sabi niya doon sa pulpito, alam nyo, actually, ang paniniwala natin dito sa church, wala pong tao sa impyerno. I was like, what? Okay. Tapos ang sinasabi nila is because of the fact na yung impyerno daw is the lake of fire. And obviously, you know, wala naman sigurong matinong tao na nakapagbasa na ng Bible ang sasabihin na may tao na sa lake of fire ngayon. Kasi number one, hindi nga natin alam kung ano yung lake of fire. Maraming mga tao, maraming mga, you know, people na nagtuturo na baka daw yun yung araw, yung sun ngayon. Okay, kasi obviously, sa end of the world, sa eternity, wala nang silbi yung araw kasi yung Diyos na yung araw natin. Siya yung magbibigay ng liwanag sa atin. So probably yun yung magiging impyerno. I don't know. Okay, hindi naman explicitly sinabi ng Bible na yun yung magiging lake of fire. Okay? Pero, obviously, wala pang tao sa lake of fire ngayon. Pero hindi po yun ang natatanging impyerno na meron ngayon. At hindi lang yun yung natatanging impyerno sa Bible. Yung center of the earth, impyerno din po yun. Napunta kayo ng Revelation 20 verse 12. Tingnan natin yung kung ano yung difference ng mga tao na napunta na sa impyerno versus dun sa mga tao na mapupunta sa lake of fire. Revelation chapter 20, yun yung sa verse 12. Sabi po dun, and I saw the dead, great and small, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it. And death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Mapapansin po ninyo, sabi doon, yung dagat, ibinigay niya yung kanyang mga patay. Kasama po yung yung impyerno, tsaka yung hell. Punta po kayo ng balik kayo ng 1 Corinthians chapter 15. Ay, sorry. Wait lang po. Sorry. Punta kayo ng Daniel. Punta ng 1 Corinthians. Punta kayo ng Daniel 12. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. At ang una ko po gusto mapakita po sa inyo is difference po ng impyerno, yung hell na alam po natin ngayon, versus dun sa lake of fire, okay, is the fact na ang mga tao na pupunta po sa hell, yung current location ng hell, center of the earth, again, mga kaluluwa. Okay? I don't believe that you can physically go to hell in the center of the earth ngayon. Okay? Pero, pag pinansin niyo po sa Revelation chapter 20, ang sinabi ng Bible, na ibinigay ng dagat yung mga patay, at yung death and hell were delivered up the dead. Bakit? Kasi binigyan na po sila ng katawan. And yes, pati po ang mga taong hindi saved, magkakaroon din po sila ng katawan. Kasi tayo, for example, kung hindi po kayo familiar sa doctrine po na to, tinuturo po ng Bible na kapag ikaw namatay, yung kaluluwa mo bilang isang ligtas na tao, mapupunta ng langit. Okay? Yung katawan mo, okay, ililibing pa rin po yan. Okay? Hindi po tayo naniniwala na kapag ikaw namatay, pati yung katawan mo, diretso ka ng langit. Okay? Okay? Hindi po tayo mga Katoliko, mga kapatid, na ang paniniwala natin, yung katawan ni Mary, nung namatay siya, dinala sa langit. Okay? Hindi po totoo yun. Pero tinuturo nila yun, actually. Sa Katoliko, pag tinignan ninyo, tinuturo nila na si Mary, body and soul and spirit, napunta po sa langit. Okay? I don't know kung paano nangyari yun. Saan nilang Bible. Huwag niyo akong tanongin kung saan Bible verse nila kinuha yun kasi wala naman po sa Bible yun. Okay? Pero ang gusto ko pong nawaan nyo is when you die as a saved person, your soul goes to heaven, your body is being buried.
sa second coming of the Lord Jesus Christ, sa rapture, yung kaluluwa mo, bababa, yung katawan mo bubuhayin at pagsasamahin yun, bibigyan ka ng Diyos ng glorified body. Okay? Dahil ikaw ay saved. Okay? Pero sa Great White Throne Judgment, ang sinasabi ng Bible, papalabasin yung mga kaluluwa sa impyerno, okay, yung nasa center of the earth ngayon, tapos bubuhayin yung kanilang mga katawan. Okay? Ibig sabihin, yung kunyari namatay ka, nandun ka sa lupa nilibing. Kaya yung death and hell, sabi doon, they gave up the dead. Pero kung sa dagat ka namatay, kunyari nalunod ka, kinain ka ng pating or whatever, okay, doon din lalabas yung katawan mo kasi bibigyan ka naman ngayon ng katawan na mag-i-endure ng sakit sa lake of fire. Okay? Sabi ng Bible sa John 5 verse 20, sa Daniel 12 po kayo. Sabi doon, marvel not, John 5 verse 28, marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, talking about Jesus Christ, and shall come forth, and they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So may tinuturo ang Bible na resurrection of damnation. Pag tinignan nyo sa Daniel 12, ganito po dinescribe ng Bible yung resurrection. Sabi ng Bible, and at the time shall Michael stand up, the great prince, verse 1 po, Daniel 12 verse 1, and at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation, even to that same time, and at that time thy people shall be delivered, everyone shall be found written in the book, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, talking about people that are saved, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. So ang sabi ng Bible na yung iba mabubuhay patungo sa buhay na walang hanggan, papunta ng langit, yung iba magkakaroon sila ng katawan to endure that suffering. Okay? So ibig sabihin, yung mapupunta sa impyerno, one difference ng lake of fire sa hell is the fact na yung mga tao na pupunta sa hell, sila po ay mga kaluluwa lang, pero yung mapupunta sa lake of fire, meron na po silang physical na katawan that they can endure, the punishment of that lake of fire. Another thing, sabi ng Bible, hindi mawawala, punta po ng Matthew chapter 8. Matthew chapter 8. So, verse 11, sabi po doon, and I say unto you that many shall come from the east and the west, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, but the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. So, isa sa mga description ng Bible tungkol sa lake of fire is sila, because of the fact, sila ay mapupunta sa outer darkness. Or so hindi lang siya basta apoy, sabi ng Bible, it's also an outer darkness, and there shall be weeping and gnashing of teeth. Pero actually, sa totoo lang, yun lang naman talaga yung pinaka-difference ng hell at saka ng lake of fire. The fact na ang hell is on the center of the earth, the fact na ang lake of fire is outer darkness, the fact na ang napupunta sa impyerno ngayon is mga kaluluwa, and ang mga tao mapupunta sa lake of fire ay mga may katawan na. Okay? So the question would be, Brother Chris, mali ba ako kapag nagsosoul winning ako at dinadala ko sila sa Revelation chapter 21 at sinasabi ko sa kanila, the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Tapos sinasabi ko, ito yung impyerno. Kasi pag namatay naman sila, Brother Chris, hindi naman sila mapupunta dun sa lake of fire agad-agad, di ba? Mapupunta sila sa hell, sa center of the earth. So ang question, Brother Chris, mali ba yun na sinasabi ko na yung lake of fire tsaka yung impyerno magkapareho lang? Well, actually, kung ako po tatanungin ninyo, hindi. Kasi number one, sabi kasi dun sa, if you're going to read Revelation 21, sabi dun, shall have their part. Okay? Ibig sabihin po, meron na silang spot
Hindi sinabi pupunta sila doon sa lake of fire. Sinasabi doon, meron silang bahagi sa lawan ng apoy. Bakit sila magkakaroon ng bahagi sa lawan ng apoy? Kasi nandun na po sila sa impyerno. Yung meron kang, kumbaga parang naka-reserve ka sa lake of fire, yung reservation mo nandun ka sa impyerno. It's sort of like, parang di ba kapag naaresto ka sa isang krimen, hindi ka naman ididiretso ng Muntinlupa eh. Di ba? Dadalhin ka muna sa city jail. Di ba? Doon ka muna makukulong bago ka litisi. Tapos kapag nahusgahan ka na, na-convict ka na, saka ka dadalhin doon sa Muntinlupa. Nakadadalhin doon sa Bilibid. Okay? Ganon din po yun. Kapag namatay ka ngayon, okay, kasi pansinin niyo, hindi pa naman sila binasahan eh. Yung mga tao sa impyerno, hindi pa po sila ginudge kasi ang judgment nila basically is the great white throne judgment. Okay? Doon po i-determine kung anong klase ng kasalanan, kung ganong kagrabing paghihirap yung dadanasin nila sa lake of fire because of the fact na doon nakabase sa kung ano yung ginawa nilang mali sa Bible. 'Di ba? Kaya for example ngayon, isipin niyo, ito sasabihin ko, and this is my opinion. Si Pope John Paul II, okay, tsaka yung normal na taong namatay, pareho lang po silang nagdudusa sa impyerno ngayon. Same level of punishment. Okay? Pero dadating po yung panahon na kapag binasahan si Pope John Paul II, okay, nung mga kasalanan ginawa niya nung buhay pa siya, malamang sa malamang, okay, mas malalim po yung impyerno na pagdudusahan niya kaysa doon sa taong namatay dahil nagsinungaling lang or whatever. Okay? So may level of punishment. I think that's one also of the differences na sa impyerno ngayon, pantay-pantay lang kayo, pantay-pantay lang sila. Okay? Sa lake of fire, meron na pong level of punishment na makukuha kayo. Okay? Pero again, ang question, balik tayo sa question, tama ba yung ginagawa ninyo? Na sinasabi ninyo na yung impyerno, yun din yung lake of fire. Well, tignan natin yung sinasabi ng Bible. Punta kayo ng, sa kayo, sa Matthew 8, punta kayo Matthew 10. Matthew 10. Actually, ito na rin po yung closing point ko. Okay? Kasi sabi po sa Matthew 10 verse 28, Matthew 10 verse 28, sabi ng Bible, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Pansinin niyo po to. So sinasabi ng Bible, wag daw kayong matatakot dun sa mga bagay na ang kaya lang patayin ay katawan. Okay? So ibig sabihin, minsan nga, di ba, yung mga tao natatakot sa mumu daw. Yung mumu nga, hindi ka nga masaktan eh. Di ba? Kapag dumaan sa'yo yung mumu, tatagos sa'yo, shhh! I mean, hindi pa naman ako nakaramdam, pero yung pinoportray nila, di ba? But anyways, okay, hindi ka nga kaya saktan ng katawan mo, hindi nga kaya saktan yung katawan mo ng mga bagay na to. Pero sabi ng Bible, huwag ka daw matatakot sa mga tao or sa mga bagay na makakasakit lang sa katawan. Pero hindi nila kaya patayin yung kaluluwa mo. Bakit? Kasi ang advice ng Bible, dapat daw, sabi niya, but rather, fear Him which is able to destroy both soul and body, saan daw? In hell. So kung ako tatanungin ninyo, Brother Chris, maliban na ipareho ko yung lake of fire sa hell, I would say hindi. Bakit? Kasi sabi ng Bible sa Matthew 10 verse 28, yung soul and body na destroy saan? Sa hell, pertaining to the lake of fire. Kasi tandaan nyo, ang mapupunta lang sa lake of fire is yung may katawan. Right? Body and soul, sabi ng Bible, madidestroy sa hell. So even the Bible, sometimes, pinapalabo niya yung difference between the hell and lake of fire. Pero again, merong difference po yun. I'm not saying that they're technically the same. Pero I'm not also saying na mali kayo kapag sinasabi ninyo na yung lake of fire ay impyerno. Kasi kahit po yung Bible ginagawa yun eh. Ang point, okay, I think ang pinaka-punto po na dapat po nating maunawaan dito is that yung pagdudusa na nararanasan po ng mga tao na hindi saved kapag sila ay namatay, hindi po yun basta-basta matatapos. I mean, hindi siya matatapos. Okay? Na kung ikaw mamamatay ka na walang Jesus Christ, kasi ano bang iniisip ng maraming mga tao ngayon? Pag gusto nila, naghahanap sila ng kakatakutan. Di ba? Or inaalala nila yung mga yung mga taong namatay. Okay? Alam nyo kung aalalahanin ninyo yung mga taong namatay, ito po yung dapat ninyong alalahanin. Na sila ngayon, kasi di ba, usually, tayo mga Pilipino, kaya uso yung mga, di ba, sa pagpumunta ka ng sementeryo, nagsasaya sila. Di ba?
Minsan may dadala pa ng video okay or things like that. Okay sa sementeryo. Bakit mo alam, Brother Chris? Kasi dati po yung Baptist Church namin kapag undas, doon po nagbibigay ng truck sa may sementeryo. Okay? So may mga party-party pa sila. Okay? Pero hindi nila alam na yung inaalala nila naghihirap at nagdudusa sa impyerno. Makikita mo pag pinagawan mo ng ataol, nakalagay, rest in peace, in loving memories of. Di ba? Pero sa totoo lang, hindi po natin nauunawaan yung gravity or yung kaseryosohan nung kaparusahan na natatanggap ng isang tao kapag siya po ay nabatay na. Especially kapag wala po siyang buhay na wala pag hindi pa po siya nanampalataya kay Jesus Christ. So as Christians, ano yung dapat natin maunawaan dito? Well, dapat matakot tayo sa mga tao na hindi natin save, para sa mga tao hindi natin save, na dapat bawi na natin sila sa Panginoon. Huwag tayo, sabi nga ng Bible, di ba, knowing the terror of the Lord, we persuade men. Bakit tayo nagsosoul winning? Hindi po para sa sarili natin kasi alam natin na ito yung magiging karanasan ng mga tao na mamamatay nang walang pananampalataya o walang buhay na walang hanggan na galing kay Jesus Christ. Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa araw po ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord God, sa patuloy niyo po paalala sa amin po mga buhay na kami, Panginoon, ay patuloy na maglingkod po sa iyo. We pray, Lord God, na gamitin po namin ang inspirasyon at ang katuruan po lang niyo po Bible patungkol sa impyerno para maging dagdag na motivation, Panginoon, para pahayag ng salita po pangpahayag po ng salita ng Diyos at ng gospel po ng inyong pong kaligtasan. Tulungan niyo po kami, Ama, sa aming pong buhay, Lord God, na patuloy po i-prioritize ang soul winning, Panginoon, na kami po, Lord God, ay patuloy na maging bearer ng good news sa mga tao na hindi na po nila kailangan gumawa ng mabuti para mapunta ng langit, kundi manampalataya lang po sa inyo, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo nga po, Panginoon, ang bigay po sa bawat isa ng blessing, Panginoon, na makapagpatuloy po. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kalakasan, ng katawan. Ganyan din po, pagpapalayan niyo po, Panginoon, ang aming po mga hanap buhay. Pagpapalayan niyo rin po, Panginoon, Bertie Baptist Church Cavite, na maging instrumento po ito, Panginoon, na pagpapahayag ng gospel, Panginoon, sa Cavite, Panginoon, at sa maraming pa po mga lugar. Patawarin niyo po, Panginoon, sa aming po mga kasalanan po kukulang. In Christ name I pray. Amen.